Sinubukan ni Suhong na magma ang maangan at tinanong ang dalaga kung nagkamali lamang ba ito ng taong kinakausap. Gayunpaman, madali nitong nalaman ang kanyang pagkakakilanlan sa pamamagitan ng pagpuna kung gaano kabihira para sa isang Tier 3 Spirit Master ang makipaglaban ng 8 sunod-sunod na beses gamit ang isang sibat. Tahimik na sumang-ayon si Suhong sa kanya, na napagtantong ang kanyang piniling sandata ang nagpadali ng gusto upang siya ay mahanap. Pagkatapos ay ipinakilala ng dalaga ang sarili bilang si Gu Wonwon at nakiusap na iAd siya bilang kaibigan dahil pareho naman silang mga bagong freshman. Nang marinig ito, nagulat ang kanyang nakababatang kapatid. Binanggit nito na ang kanyang ate ay nakapagtanggi na ng mahigit 100 friend request noong una, ngunit ngayon ay ito pa ang unang gumawa ng hakbang sa isang lalaki. Sa kagustuhang makita kung si Suhong ba ay talagang karapat-dapat sa atensyon ng kanyang ate, ang nakababatang kapatid ay sumugod pa sulong at nagpakawala ng isang sorpresang flying kick, ngunit walang kahirap-hirap na ibinlock ni Suhong ang atake. Sinundan niya ito ng isang mabilis na combo ng mga sipa at nagtanong kung gusto ba nitong makipagkumpetensya upang maging kasintahan ng kanyang ate. Nang ang naguguluhang si Suhong ay mag-atubili, sinabihan siya ng nakatatandang kapatid na bugbugin na lamang ang pasaway na bata upang sa wakas ay tumano ito. Masayang tinanggap ni Suhong ang pahintulot at nagpakawala ng isang malakas na counterpunch na madaling nagtulak sa nakababatang kapatid paatros. Nayanig sa matinding impact, nagbabala ang nakababatang kapatid kay Gu Wonwon na ang lakas ni Suhong ay talagang nakatatakot. At tahimik namang sumang-ayon ang nakatatandang kapatid. Nang itanong nito kung gaano karaming lakas ang ibinuhos niya sa suntok na iyon, casual na sumagot si Suhong na humigit kumulang 30% pa lamang ng kanyang kapangyarihan ang kanyang ginamit. Nagreklamo ang nakababatang kapatid tungkol sa kanyang basag at pasang braso, at isinigaw na hindi ito pwedeng maging isang tao kung ang 30% lamang ng lakas nito ay nakagagawa na ng ganito katinding pinsala. Ipinakikita kung gaano siya mabilis na makabawi, ang bata ay agad na lumapit kay Suhong at buong siglang nakiusap na iAd din siya bilang kaibigan. Masayang sumang-ayon si Suhong, na napag-alamang medyo mabait at maayos din pala ang masayang pag-uugali nito. Pagkatapos noon, tumunog ang mga system bracelet ng bawat isa habang opisyal na nilang inilalagay ang isa't isa bilang magkaibigan. Sa mismong sandali na tingnan nito ang kanyang username, inakusahan siya ng nakababatang kapatid na isang bastos. Mabilis na pinisil ni Gu Wonwon ang pisngi nito at sinabihan nitong itigil ang paghusga sa mga personal na hilig ng ibang tao. Sobrang napahiya si Suhong at desperadong ipinaliwanag na ang pangalang iyon ay isang ganap na aksidente lamang. Nangako siyang wala talaga siyang ganoong uri ng pagnanasa o fetish, habang tahimik na isinusumpa ang sarili dahil sa pagpili ng isang random na username. Pagkaraan ng ilang sandali, sumali si Suhong sa dambuhalang pagtitipon ng mga freshman sa training grounds. Doon, agad siyang namataan ni Wang Tiantuo at kinawayan siya pabalik. Buong kapulihang ipinakilala ni Wang Tiantuo si Suhong sa pulutong bilang ang maalamat na henyo na mag-isang pumatay sa isang Tier 4 na Barbarian Dragon. Ito ay agad na nagpadakila at nagpagawang idol kay Suhong sa gitna ng mga namamanghang estudyante. Pagkatapos ay itinatanong ni Suhong kung bakit wala ang iba pa nilang mga kaibigan. Ipinaliwanag ni Wang Tiantuo na sina Lin Xinghe at Xiao Nan ay parehong abala sa pakikipag-usap sa kanilang mga bagong kasama sa silid. Sa boys' dorm, ang galit na si Xiao Nan ay pinalilibutan ng daan-daang desperadong lalaking estudyante na nagmamakaawang manatili siya, ngunit galit niya silang sinabihan na lumayas dahil tumatanggi siyang tumira sa isang gusaling puno ng mga lalaki. Sa parehong pagkakataon, si Lin Xinghe naman ay brutal na binubugbog ng isang grupo ng mga galit na kababaihan na nag-aakusa sa kanya bilang isang pervert na nagdadamit babae. Umiiyak niyang isinigaw na siya ay biktima lamang ng pagkakamali ng paaralan, na nag-iwan kay Suhong na labis na nasindak sa kakilakilabot na kapalaran ng kanyang kaibigan. Bigla na lamang, isang dambuhala at nakakasakal na presyon ang lumukob sa buong training ground, na nagpilit sa lahat na manahimik. Ang aura ay napakabigat na kahit ang pinakamatitinding freshman ay nagsimulang manginig, na nagdulot kay Suhong na magtaka kung sino ang may ganoong nakatatakot na kapangyarihan. Humakbang si Principal Li Chengdao sa entablado at formal na ipinakilala ang kanyang sarili.
Ipinaliwanag niya na tinipon niya ang lahat ng mga freshman sa araw na ito upang hayaan silang magkakilala sa isa't isa. Dahil sila ay mga martial artist, idineklara niya na ang tanging tamang paraan ng pagpapakilala sa kanilang mga sarili ay sa pamamagitan ng purong lakas. Inutusan niya ang lahat na ipamalas ang kanilang spiritual energy at sinabihan ang mga hindi kayang tiisin ang matinding presyon na humakbang paatros, habang nangangako ng 50 mahahalagang academy points para sa sinumang makatatayo hanggang sa huli. Sa kagustuhang makuha ang 50 points na iyon, isang mayabang na freshman na nagngangalang Tengayen ang agad na nagpalabas ng isang dambuhala at nagniningas na pulang aura. Siya ay isang Tier 3 high-stage genius na nagmamay-ari ng marangyang No. 4 Villa. Pagkatapos, isa pang estudyante na nagngangalang Auhay ang nagpakawala ng kanyang sariling dambuhalang enerhiya. Nagdulot ito ng mga natatakot na bulungan mula sa pulutong ng mapagtanto nilang tumitingin sila sa isa pang Tier 3 high-stage na halimaw. Ayaw na magpatalo, humakbang din ang magkapatid na Gu at nagpakawala ng kanilang sariling nakatatakot na kapangyarihan. Nabigla at namangha ang lahat ng mapag-alamang ang magkapatid ay parehong mga Tier 3 high-stage geniuses na nagkamit ng una at pangalawang pwesto sa kanilang sariling probinsya. Hindi nagtagal, napakaraming haligi ng dambuhalang enerhiya ang pumaitaas sa kalangitan sa buong kalawakan ng field. Napagtanto ni Suhong na bagamat ang top scorer sa kanyang lugar ay nasa paunang antas pa lamang ng Tier 3, ang mga henyo mula sa ibang probinsya ay nasa isang ganap na kakaibang antas. Naghihirap na makatayo sa ilalim ng nakakasakal na presyon ng prinsipal. Napatingin si Wang Tianfuo kay Suhong sa matinding pagkagulat. Itinatanong niya kung paanong ang kanyang kaibigan ay walang kahirap-hirap na nababalewala ang presyon ng hindi man lang nagpapalabas ng kanyang aura. Nang mapagtantong nakalimutan niyang makisali, naghanda si Suhong na ilabas ang kanyang sariling enerhiya. Gayunpaman, ang natatakot na si Wang Tianfuo ay natatarantang nakiusap sa kanya na maghintay muna hanggang sa ligtas siyang makalayo. Sa mismong sandaling iyon, isang mayabang na estudyante ang nang-uuyam na nagbabala kay Suhong at sa kanyang kaibigan na umalis sa daan. Ipinamalas ng lalaki ang kanyang sariling pulang aura upang ipakita na magiging seryoso na ito. Bilang tugon, dinaluhong ito ng tingin ni Suhong at pinakawalan ang kanyang aura. Ang shockwave ay napakarahas na ang nang-uuyam na estudyante ay agad na dumura ng dugo at bumagsak sa lupa, na sumisigaw na walang sinumang freshman ang dapat magkaroon ng ganoong napakalaking kapangyarihan. Ang mga nakapaligid na estudyante ay tuluyang nawalan ng wisyo sa takot. Labis silang nasindak sa presyon na pakiramdam ay mas malakas pa kaysa sa sinumang Tier 3 high-stage genius, at natatarante silang gumapang paatros upang makahinga lamang. Pinagmamasdan ito, napagtanto ni Tengayen na ang halimaw na ito ay ang sikat na Suhong na ibinabala ng kanyang pamilya sa kanya. Tuluyan siyang naguluhan kung paanong ang isang sinasabing Tier 3 initial stage fighter ay makapagpapalabas ng ganoong nakatatakot na aura, kahit si Auhay ay nagulat sa ipinakitang ito. Naging determinado siyang subukan si Suhong sa kanyang sarili upang makita lamang kung ang mga tsismis tungkol sa pagpatay nito sa isang Tier 4 na dragon ay totoo nga. Sa parehong pagkakataon, ilang iba pang naiinggit na estudyante ang masamang tumitig kay Suhong. Galit sila na ang isang ordinaryong Tier 3 initial stage freshman ay nakatira sa napakarangyang No. 001 Villa. Sa isang desperadong pagtatangka na durugan siya, pinagsama-sama ng mga galit na Tier 3 geniuses na ito ang kanilang mga spiritual energy upang makabuo ng isang dambuhalang pulang dragon sa kalangitan. Nararamdaman ng atakeng ito, napatingin lamang si Suhong sa itaas at nagtaka kung ano ba talaga ang sinusubukang gawin ng mga taong ito.